Good morning everyone, this is Professor Vincent Torri Bongolan. Ayan, mayroon na naman pong pasabog si Attorney Nicholas Kaufman na tiyak kong magigimbal na naman ang buong mundo. Ayan, so this is one of the reason why anti-Duterte is not watching my videos. This is one of the instances, no, kung bakit anti-Duterte are not fond of Attorney Nicholas Kaufman dahil napaka-prangka pong magsalita ni Attorney Nicholas Kaufman. So, ito po ay isa na naman pong pagpapatunay na tila umaayon sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ang pagkakataon at panahon na talaga namang kaiinisan ng mga taong nagpadala sa kanya sa ICC dahil masasayang lamang po ang kanilang effort. Yan. So kung hindi po kayo maka-Duterte, huwag nyo na ninyong panoorin ang video na ito. Ipaparinig ko rin sa inyo mamaya ang naging mensahe ni Attorney Nicholas Kaufman. Okay? Kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and ibahagi po natin ang video na ito para mas marami po ang malaman ang katotohanan. Okay. So, alam naman natin na very annoyed na po, no? Galit na po ang Amerika sa ICC. Okay? So, ito po ang isa sa mga good news. Bilang bahagi ng US sanction sa ICC, binawi na po ng Amerika ang software na ginagamit ng ICC. Alam naman natin na kapag sinabi nating computer, Amerika, no? Amerika ang may-ari. Bill Gates. Di ba? So, mga ganyan. So, the software na ginagamit ng ICC ay winidraw na po ng Amerika at hindi na nila pinagagamit sa ICC. So, magmamanual ngayon ang ICC. Okay? So, meron naman siguro silang stenographer. Sooner or later, makikita natin, job vacancy, ICC, stenographer. Sino magsusulat? Saka translator. Sino magta-translate? Di ba? So, yan po yung mga opportunities soon sa ICC, stenographer and translator. Okay. Ito po yung pinakang pasabog. Kahapon, May 23, ay in-interview po si Attorney Nicholas Kaufman. Ang tanong sa kanya ay ano po ang mangyayari sa ICC o sa kaso ni President Duterte gayong si head prosecutor Karim Khan ay bumaba na po sa pwesto, no, because of the sexual misconduct case na kanyang kinakaharap. Ang sagot po ni Nicholas Kaufman, I think the prosecutor, no, yung sinabi niya, I think the prosecutor is in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw the President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. So, ang ibig sabihin ni Attorney Nicholas Kaufman, ang totoong kalaban, ang totoong prosecutor na nagnanais makulong, mabilanggo at mahatulan si former President Rodrigo Roa Duterte ay nakaupo sa Malacanang.
no? Nakaupo sa Malacanang at ginamit po ang posisyon ni Chief Prosecutor Karim Khan as a tool in his political campaign. Subalit, hindi sila nagtagumpay and it won't work. Ngayon, dahil bumaba na po sa pwesto si Karim Khan, siya po ay pinalitan ng Deputy Prosecutor. Itong Deputy Prosecutor na pumalit kay Karim Khan ay isang mahusay na prosecutor mula sa Amerika. Okay. So, American citizen, American lawyer itong pumalit kay Karim Khan. So, ang prosecutor na ito ang magiging point of contact ng defense team ni former President Duterte. So, makikipag-interact si Attorney Nicholas Kaufman, si Attorney Dob Jacobs, no? Lahat po ng mga abogado ni former President Duterte, makikipag-ugnayan sila, makikipag-interact sila dito sa Deputy Prosecutor na pumalit kay Karim Khan. No? Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, isang mahusay na American prosecutor itong kapalit ni Karim Khan. So kung titingnan po ninyong mabuti, kung titingnan po natin, kung iisipin po nating mabuti, annoyed na po ang Amerika, galit na po ang Amerika, visit na po ang Amerika sa ICC. Tapos yung ipinalit pa po nilang prosecutor kay Karim Khan ay Amerikano. So Amerikano po yung pinalit nila, abogado, no, from America. Tapos nakabinbin pa ngayon yung motion nitong si Attorney Nicholas Kaufman. Ano po yung motion ni Attorney Nicholas Kaufman? I-disqualify yung natitirang dalawang judge. Ako po, patay tayo dyan. I-disqualify itong natitirang judge dahil 2020 pa po itong dalawang judge na ito ay kating-kati na at nagpunta na nga dito sa Pilipinas para imbestigahan yung sinasabing extrajudicial killing against the former President Duterte, yung negrang butanding, tapos yung isang payatot na judge na mukhang retarded. Oo, mukhang may autism yata yung judge na yon. So itong dalawang judge na kasi na to, 2022 pa, 2020, wala pa pong formal cases na i-file against the former President Duterte, ay nag-umpisa ng magpahayag ng kanilang nalalaman, kanilang mga opinion, kanilang mga suggestion against the authority of the ICC over here. Oh, 'di ba? Nag-ano na sila kaagad ng kanilang pahayag. Okay? So sinasabi ko na nga ba sa inyo, yung mga anti-Duterte, ayan, unti-unti na pong nalalaman at humihina yung kaso laban kay Duterte. Na ang may kagagawan, hindi po si Attorney Nicholas Kaufman. Actually, wala po siyang ginagawa, 'di ba? Ang nagpapabagsak po doon sa kaso laban kay former president ay ito ding mga taong to. So ito guys, no, to cut the story, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Si Attorney Nicholas Kaufman, si Attorney Dob Jacobs, effortless yung kanilang ginagawa.
Sila yung mga abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte na walang ginagawa para depensahan yung kanilang kliyente, which is the former President of the Republic of the Philippines, si Rodrigo Roa Duterte. Wala silang ginagawa in the sense and in the way na yung mga kalaban mismo ni former President Duterte, yung mga tao na nagpadala sa kanya sa ICC, yung mga taong nagtraidor kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung mga tao na gustong makulong si Duterte, yung mga taong gustong mawala ang mga Duterte, sila mismo yung nagbibigay ng idea, sila mismo yung nagbibigay ng ebidensya para mapawalang sala, para hindi matuloy yung kanilang reklamo against the former President Duterte. Dahil ang nangyari kasi ganito, ang lumalabas at nakikita ko, maingay lang sila bago ang eleksyon. Maingay lang sila bago ang eleksyon, kaya sige sila ng daldal sa mainstream media na kesyo 30,000 ang pinatay ni former President Duterte and so on so forth. Kailangan ng mapanagot si Duterte. Lahat yan ng mga bintang ginawa nila prior to election. Pinapunta na rin nila dito yung dalawang ICC judges. Di ba? So, natapos nga yung election, sabi nga ni Attorney Nicholas Koopman, it won't work. So, ibig sabihin, itong mga taong ito, sila na rin yung gumagawa ng paraan para mapauwi sa Pilipinas si Duterte. Kasi lahat po ng aksyon na ginagawa nila ay hindi nila kayang patunayan. Una, inutuuto nila yung dalawang judge sa ICC. Pinapunta nila rito sa Pilipinas ng palihim. Ngayon, kinu-question. Sumasagot lang si Attorney Nicholas Koopman. Ngayon, kinu-question yung integridad nitong dalawang judge na ito. So, sabi ni Tomoko Akane, presidente ng ICC, sabi ni Judge Akane doon sa dalawang judge, aba, sagutin ninyo, no? Sagutin ninyo yung yung motion na i-file ni Attorney Nicholas Koopman. Di ba? Sagutin ninyo. So, and so on so forth. Okay, ito na nga mga kaibigan. Yung part na yun, guys, sino yung nagpasimuno? Mga kalaban ni Duterte. Di ba? Ano pa? Yung 30,000 na biktima, hindi nyo ngayon mapatunayan. Kaya nag-request kayo sa ICC na i-extend yung pagpepresenta ng mga ebidensya. Di ba? I-extend yung pagpipresenta ng mga ebidensya. Tapos, nagkaroon pa ng Senate probe sa pamumuno po ni chairperson ng Committee on Foreign Relations, si Senator Amy Marcos. So, nalaman natin doon, nalaman ng buong mundo na illegal at hindi naaayon sa konstitusyon, sa saligang batas at labag sa karapatang pantao ng isang akusado
yung ginawang pagpapakidnap kay former President Duterte. Sino yung mga sumablay doon? Si IDG Director General Nicolas Torre III. Inutusan siya ni Marbil. Sumama pa si Ambassador Marcos Lacanilaw hanggang sa ICC. So, mula kay Marbil, nanggaling ang utos kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Tapos sa kadaldalan ni DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya, ang may pakana ay si President Bongbong Marcos Jr. kasama si Eduardo Año, kasama si Gibo Teodoro. Diba? Tapos, natapos yung Senate hearing, nag-file na po ng formal complaint si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Tapos, sabi ni BP Sara, gusto ko nang maumpisahan yung impeachment trials against me. Pero ito yung masisiguro ko. Gusto ko ng impeachment trial and I'll make sure it will be a bloodbath battle. Kinabukasan, pinag-resign ni BBM lahat ng kanyang mga cabinet officials and secretaries. Tapos, hindi rin niya pinirmahan. So, yung mga yun. So, itong dalawang prosecutor na maingay sa social media bago po yung election, si Attorney Joel Ruiz Butuyan, ito po yung isa sa mga 5 Pilipino na ICC accredited lawyer. Si Attorney Joel Ruiz Butuyan, si Attorney Cristina Conti na maingay sa Quadcom. Tapos, pinag-aralan ni Attorney Nicolas Kaufman itong dalawang abogadong ito. Nireveal niya sa publiko na hindi pa pala sila ganap na tinatanggap ng ICC to present or to represent the victims of EJK. So kahit magdadaldal sila dyan sa social media, sa mainstream media, magpa-interview ng milyong beses man yan, hindi po tatanggapin ng ICC yung kanilang mga statements, yung mga pahayag nila. Kasi sabi nga ni Attorney Nicolas Kaufman, ang tatanggapin lamang ng ICC at magiging bahagi ng investigasyon ay yung mga dokumento, mga ebidensya, mga transcript na natanggap ng opisina, natanggap ng prosecutors ng ICC. Unfortunately, ang nakarating pa lamang po sa ICC ay yung 19 cases of alleged EJK victims during the time na mayor pa lamang po si Duterte. 23 cases of alleged EJK victims nung time na president si Duterte. So ibig sabihin, ang parte pa lamang po ng investigasyon at iimbestigahan ng ICC ay yung 43 cases. So, yung sinasabi nilang 30,000 victims ay walang merit, walang bigat, walang epekto. So dahil sa ginagawa ninyong ito, ginagawa ng mga kalaban ni Duterte, yan, nag-resign si Karim Khan, kinuwestiyon yung dalawang judge, pinalitan ng Amerikanong prosecutor si Karim Khan, binawi yung software, naka-freeze yung assets ni Karim Khan, hindi niya mabuksan yung kanyang access sa ICC. O ano pa?